Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today pag-usapan natin na mabilis lang itong issue na to tungkol sa inaano ni Raffy Tulfo. Meron po kasi tayo, even before getting to the video, I'd like to go ahead and talk about this article coming from PNA. So ayon nga dito, Solon wants BOC to go after unscrupulous consignees, brokers. Now the question is, dito ba sa Pilipinas, no? Hindi naman tayo custom broker, pero syempre, mas maganda sana kung may mag-comment dito sa video na to na custom broker and educate us, no, about this. May difference po ba dito sa Pilipinas ang importer, consignee at saka brokers? And if there is, ano-ano po yung mga difference nila dito sa Pilipinas? Okay? Anyway, even before we get into, again, thoroughly dun sa ng video, pag-usapan muna natin mabilis yung tungkol dito sa requirement, no, ng Bureau of Customs. So far, ito lang po ang aking nakita. No, wala po ako nakikita na kahit anong information as per the requirement of Bureau of Customs. Kasi there is a part of the video na medyo nagkaroon ako ng doubt. Actually, I'm refilming this. So ayon dito, what are the accreditation requirements of the new importers? Okay? So, based dito sa definition guys na nakita ko, for us to have a clear picture, ano ba ang difference? Now, what is an importer in export? What is an importer in exports and importer trade? Hindi ito. Ito. Tama ba? Yan, difference between importer and a consignee. Who is the importer in international trade? Who is to be called the consignee in export and import? How the difference between consignee and importer in import-export business? So ayon dito, importer is an individual or a firm authorized by the government or respective country to act as the importer to bring goods or service in a country from the outside countries. The importer is responsible completing necessary legal import custom clearance procedures and formalities on arrival of goods in a country. However, he can resell cargo before arrival or goods to be third party and need not be a final buyer. In other words, the title of cargo can be transferred before the arrival of goods. Now, the consignee is an individual or a firm to whom the cargo is consigned by the shipper. Consignee may or may not be the actual buyer of the goods. If freight forwarding is involved in the shipment, the consignee of an AFW or MBL may be the said freight forwarder and not the final buyer of the goods. Consignee need not be a government-registered importer. Okay? Need not to be a registered importer. So, hindi ko alam exactly kung ano yung sinasabi dito ni Raffy Tulfo. Kasi, based dito sa definition na to, ibig sabihin, hindi siya dapat maging registered importer. Meaning to say, third party lang siya sa isang transaction. Okay? Or halimbawa na lang, ahente siya. Or, paano ba? Kumbaga si importer, siya lang yung nag-aasikaso lahat ng legalities ng pag-import. Okay? Pero ang kliyente ni importer, ito si consignee. Tama? Now, the question dyan is, meron bang kailangan na requirement si consignee? Kailangan niya ba mag-register din sa BOC? O si importer lang ba ang dapat nagre-register kay BOC? Diba? Yun yung hindi medyo malinaw para sa atin. And I would really love to see some comments about paano nga ba nangyayari itong mga to. Kasi, bakit ba importante lahat to? Dito sa registration ng ng new importers, para ma-accredit ka, ito po yung kanilang mga requirements. So, it's a duly notarized accomplished application form signed by the owner. So, kung ikaw ay sole proprietorship, responsible officer ng corporation, chairman ng isang kooperatiba, or authorized partner for a partnership. Bureau of Customs official receipt,
corporate secretary certification, affidavit kung ikaw ay sole proprietorship, and yada, yada, yada. 2 valid IDs. Okay, government IDs definitely. 2 valid government issued IDs. Meron pang NBI clearance ng applicant within 6 months. Photocopy ng DTI registration or SEC registration plus articles of partnership. Andito rin yung profile, personal profile of applicant, president or responsible officers, proof of lawful occupancy or office address and warehouse. So basically the tenancy or lease contract. Ayan, updated lease contract under the name of the corporation or proprietor. Affidavit of consent from the owner and the title of the property and yada, 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 yada. Printed CPRS of the company and updated certification of stored status. BIR, income tax return for the past 3 years, valid mayor's permit, proof of financial capacity of imported goods, endorsement coming from the district collector, detailed sketch of the map, and company profile with geotag pictures of the office with proper and permanent signage and pictures of the warehouse. Ngayon, punta na tayo dito sa video. So ngayon, na-establish na natin na ito yung mga kailangan. Ang kailangan natin malaman, ano ba itong gustong palabasin ni Raffy Tulfo? 1, was he referring only to a consignee? Or he was just talking about the consignee? He was not talking about the importer. Kasi, ulitin ko, nakita lang natin na requirement ng BOC ay para sa mga new importer. So far, wala po akong nakitang requirement. No? Even if I go here, excuse me, i-type natin yung word na consignee, wala po tayo makikita. What is the issue summary? What to do in the shipping balikbayan boxes? Diba? Wala naman po dito. No, kung makikita niyo. Wala pong requirement na pinaprovide. AMO accreditation and other inquiries. AMO, what is AMO? Affidavit of no change information, ng broker, list of authorized. Excuse me. Ayan, so far, wala. Ano kayang meaning ng AMO nila? So basically, yun guys, yun lang nakita natin. Pero we cannot find anything about the consignee. Straight up, new importers. No? Pero kasi ang importer, pwede rin maging consignee. However, ang consignee, ang tanong doon, pwede ba sila maging importer? Kasi if it's saying here na wala naman talagang requirement. Tara, patalinatahan natin yung video. Ako, unahan na kita. Wala kayong mahuli. Kasi po, yung nakapangalan dyan sa locar, yan po yung mga taong hindi nyo na po makikita magpakailanman. Karamihan po sa mga pero guys, i-observe na rin yung facial reaction dito ni Senator Angaro. Matatawa talaga kayo. Sa ini mga may-ari, kung hindi kasambahay, driver, tambay, o dili kaya mga patay na binuhay. And you... So, sabi rito ni Raffy Tulfo na yung mga consignee daw, pangalan daw, nakapangalan under sa driver, sa katulong, o sa namayapa na. Nakakatawa naman, pati pa rin namayapa, nadadamay. Anyway guys, kung babalikan natin itong mga requirements na to, number 1 pa lang, dito lang sa part na to guys, no, duly notarized. Alam niyo ba guys, ang isang document, pag na-notarize nagiging public document yan. Ngayon, pagka nag-falsify ka ng information sa public document mo, definitely, pwede kang kasuhan. Falsification of public document. Now, kung bababa naman tayo dito sa proof of financial capacity to import goods, ang kailangan mo dyan back statement or other forms of financial certification. Sa tingin mo, ang isang katulong or driver kaya mag-produce niyan? Let's say, ganito gagawin niyan.
So isang bank account, may kita kung kailan in-establish ang bank account. May kita dyan yung history ng transactions mo. Gaano kalalaking pera ang pumapasok sa'yo? Sa tingin nyo, hindi magkakaroon ng doubt ang BOC dyan pagka pinakitaan nyo sila ng bank certificate na nung the time, before nung time ng application, biglang lumobo ang pera sa loob ng bank account. Definitely, baka ibang investigasyon na mangyari dyan, di ba? Pwede ka pa maging susceptible sa money laundering. Namamali. Continue tayo, guys. You guys in customs knows that. You know that. And yet, nakakalusot. Bakit hindi nyo binibet na mabuti ang mga consignee na nag-a-apply dyan? Di ba dapat, pag nag-apply? Yung nga yung tanong ko, guys, no? Ang consignee ba dapat nag-a-apply sa BOC? Kung ang importer ang nag-aasikaso ng legality ng pag-i-import ng kanilang mga produkto? Yun yung first question. Kailangan ba ang isang consignee na mag-apply sa BOC? Kung meron namang accredited na broker. Apply ng consignee ang isang negosyante, he will apply or she will apply as a consignee. Iba merong thorough vetting ang ginagawa. Again, guys, no, pagdating sa consignee, halimbawa, ako magpaparating ng importation, ano ba ang gagawin ko? 'Di ba si importer mag-aayos, maglalakad ng mga dokumento ko, tapos i-deliver na lang sa akin. Siguro, I can simplify this, no? Halimbawa na lang, guys, yung balikbayan box na pinapadala natin. Okay? Ipapadala natin ngayon ng isang balikbayan box galing sa abroad. Sa abroad, tatawag ka ng flight forwarding. Okay, andyan yung Makati Express, NBC, UPH, FedEx, and yada. Sila ang magiging import-export agent mo. So pag tinawagan mo sila, you have to pay for whatever fees you have to pay. Sila ngayon ang mag-aayos ng mga dokumento mo. Yung paglalabas ng kargamento mo hanggang sa pagpasok. Ako ba bilang tatanggap ng balikbayan box dito sa Pilipinas, let's say, kailangan ko bang mag-apply? Kailangan ko bang mag-apply sa BOC na ako ay tatanggap ng isang kargamento? So parang lumalabas, again guys, you can correct me if I'm wrong, but I'm trying to simplify the approach. Ako ba natatanggap ng isang balikbayan box? Kailangan ko bang pumunta ng BOC? Para lang mag-apply at sabihin, may tatanggapin akong ganitong kargamento. Isa po siyang balikbayan box. At ito po yung mga laman niya. Then, kailangan ko ba ipakita yung aking 1 year na ITR as someone who is going to receive the goods para lang makuha ko? So, ano pa ang naging purpose bakit tayo merong mga broker? Bakit tayo may mga importer? So, hindi ako sure kung ang sinasabi ni, which is na-educate tayo ng bahagya, na kailangan ba ng isang consignee mag-apply bilang isang consignee sa BOC? O mga importer lang ang gumagawa nun? Na maging accredited importer sila sa BOC? Pero hindi niyo po ginagawa. Paano pong klaseng vetting ang ginagawa niyo po pala? Maumpisa natin. Halimbawa, si Mario, mag-apply siya bilang consignee. Ano po yung proseso? Sir, there is a verification process conducted by the Customs Intelligence Investigation Service. What kind of verification halimbawa? Sir, the addresses, the legality of the... Itong sinasabi ng taga-BOC, nagre-reflect siya sa requirements nito ng importer. Kaya nako-confuse ako. Bakit hindi walang information dito? Ayan. Account Management Office, AMO, yung importer. So, yun pala yun. Okay? So, sa kanila,
ang ina-accredit nila mga importers, hindi consignee. Tama ba ako? Ayan o, AMO accreditation, application, AMO document submission, broker. AMO submission broker renewal, general inquiry. So yung AMO accreditation nila, yun na yung nakita natin. Tama? Ito. Pang importer lang. So yung sinasabi ng ng BOC is about sa requirements ng new importer, hindi ng consignee. And all other, sir, with the... Kaya kailangan natin malaman paano nila na-differentiate ang isang importer at saka consignee. Background check of all the information. Very good. Yes, sir. Now, kung si Juan mag-a-apply siya bilang consignee at sasabihin niya magpaparating siya ng mga kargamento o high-valued goods. Bawa. Tulad nitong si Loca, sabi mo bago lang, di ho ba? Okay. Now, si Juan mag-a-apply bilang consignee na magpaparating ng high-value goods. Anong klaseng vetting ang ginagawa niyo po? Sir, there is an existing office within the Bureau, under... Kaya nga po, anong ang klaseng vetting ang tanong ko? So basically, itong kausap ni Idel, hindi niya alam exactly kung ano yung mga requirements nila. Sir, there is Siyempre mag-uumpisa, verification, papakita ng ID. Tama? Tapos, magpapakita ng, ano pa, sa ID. Sir, there are required documents to be submitted, sir, Like? to an importer. Like, The business permit, sir, business the permit. address, Ibang-iba talaga si Idol Rafi. No? Imbis na bit-bit niya na yung mga detalye ng requirements, talaga nagtatanong pa siya dyan. Diba? So, mali-mali yung mga sinasabi niya kasi wala siyang alam tungkol sa requirements ng BOC, which is yung pinapakita natin kanina. ability, sir. The ability. Okay, sige. Doon sa the ability, anong mga dokumentong hinahanap nyo to prove that he has the ability to ship ng mga kargamento na, like I mentioned, high-valued goods? Of course, sir, the financial capacity is one. Okay. The specific what? address, sir, of the importer. Okay lang yung specific address. Paano nga po? Anong klase mga dokumentong hinahanap nyo na siya talaga ay may kakayahan na mag-import ng mga high-valued goods o ng mga kargamento na lang? Ano po mga requirements? Turuan na kita, bank accounts, right? Yes. Wow, turuan na kita. I really don't think na kailangan niya ng tulong mo, Rafi Tulfo. He knows that for sure. Sir. Of course, yung bank accounts, madali naman po yung pupunduhan. Diyan naman guys, nag-agree ako. Income Excuse tax. me. Nag-require kayo? Dito na tayo sa income tax. Income tax return. To prove na, meron nga siyang 10 million. Kasi is requirement yun, di ba? Meron nga siyang 10 million pesos sa bank account niya na for all we know, ipinondohan lang last week. Okay? Pustahan tayo dito sa local, kapupondo lang ng bank account nito kung magkano requirements na pera. Pero ang gusto ko malaman, kung yung bang mga may-ari na mga consignee, kung meron ba silang ipinapakita sa inyo na mga tax returns for the past 5 years to show na yung 10 million na pinanggagalingan niya ay legit dahil taxpayer sila at minegosyo sila. Minegosyo sila, taxpayer sila. Now, ang tanong ko, meron ba ganun kayong ginagawa na dapat i-require nyo ang lahat ng consignee na mag-submit at least 5 years of tax return from the BIR to show na talagang hindi sila house show at meron silang capability na magparating ng mga kargamento at hindi sila illegal? Wait lang. Disclaimer guys, hindi ako accounting person. No? However, for the past 10 years that I've worked with my boss, ako po yung gumagawa ng FS namin. But I'm not claiming that I'm an expert, ha? Ito lang i-explain ko.
Dahil ako po ay nagtatrabaho together with my boss, I have access as well sa mga bank accounts namin. Meron kaming tatlong currency. We have the euro, we have the USD, and we have the AED. UAE dirhams, US dollars, and euro. Okay? Dahil ako ang gumagawa ng financial statement namin every month, pati every year, na sinasubmit, of course, sa aming auditor. So, yun kiniklaim namin doon, yun nade-declare namin doon na net income, gross income, hindi ibig sabihin yung nakalagay doon ay hindi yung laman ng aming bangko. Halimbawa, majority po na natatanggap naming bayad is US dollars. Okay? Ang pinapasweldo po namin sa mga tao is UAE dirhams. So what we do, dahil mas malaki nga yung US dollars namin, kita-transfer po namin at pinako-convert po namin yung US dollars to UAE dirhams. Kung kailangan na namin magpasweldo at kulang na ang aming UAE dirhams. Okay? So, doon sa financial statement, makikita mo yung value ng US dollars, yung value ng aming AED, at yung value, of course, ng aming euro. Okay? Excuse me. So, ano nangyayari? Hindi po nagkakaiba at hindi po nagkakapareho. There are cases na nagkakapareho, yung naka-state doon sa aming FS, pero mas madalas hindi. Okay? So what I'm trying to say here is that, bakit mo gagamitin, no, na proof of financial capacity ang isang income tax return over sa isang bank certificate? Alin sa dalawa ang mas makatotohanan? Ipakita mo kung magkano yung laman ng bangko mo o ipakita mo kung magkano yung binayad mong buwis? Para palabasin mo na may kakayanan kang mag-import ng kahit ano, lalo-lalo na yung mga high value. Diba? Sir, for information, income tax return is a requirement. Very basic lang naman yun. No? Hanggang ilang taon? Kasi sir, yung... Okay guys, kung ang magiging basehan natin itong information na to, obviously, nakalagay dito, income tax return for the past 3 years duly received by BIR. And again, sabi rito, if applicable. If applicable. Ito yung minimum nila. Well, technically, walang nakalagay dyan na minimum. Pero i-assume na natin na ito yung minimum nila. Because everything that is written here, the way we understand this is the minimum requirement. Okay? Pwede siguro na humingi ng more than 3 years, but not lower than 3 years. Diba? So obviously, dyan pa lang, hindi alam ni Raffy Tulfo na 3 years ang hinihingi. Pagpipresenta, ako po ipoposta, papaputol ko ng mga daliri ko ngayon, hanggang 1 taon lang hinihingi nyo. Hindi kayo humingi hanggang 5 years. Kasi yung 1 taon lang hinihingi nyo income tax return, nagagawa ng paraan yan, kung may mga taga-BIR dito, kasabot ang mga taga-BIR, nakakalusot. Kaya ang tanong ko, meron ba kayong 5 taon na income tax return i-require sa mga consignee, pati mga nag-open ng mga brokerage? Natatawa talaga ako sa body language ni Senator Angara. At yan ay BIR, talagang totoo, legit, yung mga income tax return na sinasubmit ng mga aplikante para magkaroon ng consignment. Yun yung tanong eh. Kailangan bang nakaregister ang consignment sa BOC? Kasi if yes, bakit walang nakalagay dito sa mismong website ng BOC? Diba? Ang nakalagay lang dito, so far sa nakikita natin, is para sa mga new importers. Diba? Para maging consignee. Dahil kapag sinabi mo, oh, I need those lists and give... O, diba? Imbes magpa-research sa team niya, sihingiin na lang niya by demanding it. Give it to us. At gusto ko manumpa ka muna bago mo ibigay sa aming listahan. Manumpa.
Ikaw ba, Raffy Tulfo, lahat ng sinasabi mo dyan, kayang back upan ng kahit anong information? Diba? Ayaw mo na may magsinungaling sa'yo. Pero, excuse me, ikaw, ano ba ginagawa mo? Diba? Kaya mo bang patunayan sa amin na yung mga binibintang mo na katulong, driver, o patay na nakaregister, totoo. Kasi kung titingnan nga natin yung requirements dito, imagine mo kung ilang beses kailangan mong patunayan na ikaw ay buhay na tao. Yun pa lang yun eh. Dito pa lang, sa proof of financial capacity, do you really think ang isang katulong magkakaroon ng bank account na maglalaman ng 10 milyon hanggang 50? Diba? Tapos kung biglang lalamanan yan, do you really think hindi siya kukwestiyonin ng BOC? Hanip talaga ito si Sir, you only allow 1 year submission, sir. Exactly. Why not 5 years? Alam mo, naiirita ako, ba't hindi natin makita yung requirement na sinasabi niya ng taga-BOC? Kung mali man itong nakita natin. Tingnan mo yung reaction dyan ni Senator Angara. Matatawa kayo, guys. Tingnan mo. Ena. Dead air. May sasabihin dyan si Idol. Tingnan mo. So from now on, Ena. Tingnan mo yung tsura niya dyan ni Senator Angara. Natatawa talaga ako. Ayaw na kitang mapahiya. From now on, lahat ng mga consignee nyo dyan, titingnan nyo kung sino yung napakaraming may parating na makuha ng mga kargamento, high-valued goods. Linisin nyo po. I-require nyo lahat ng mga consignee na ito na pumunta sa inyong harapan. Dama yung mukha ni Dama yung mukha ni Senator Angara. Pumunta sa harapan ninyo, bit-bit yung kanilang income tax return for the past 5 years. Sige, Sen, inom ka na lang ng tubig dyan. Alam kong tawang-tawa ka na sa mga pinagsasabit ni Idol Raffy. Bit-bit yung kanilang bank accounts na merong papasok in and out, deposit and withdrawal. Do that. When you do that, trust me, baka hindi lang 50% ng smuggling, mababawasan. Baka 100% pa. Of course, meron pang kududugtong. I don't know, siguro alam mo na ito o baka hindi mo pa alam. Halimbawa, si smuggler na Juan. Anyway, guys, ayun nga. Natatawa na talaga ako sa reaction dito ni Senator Angara. And again, doon po sa mga na mga nanonood sa atin na may alam tungkol sa mga transactions within the BOC, I would really love to see your reactions about this. No? Kindly educate us. Kasi so far, wala po tayo nakikita sa website ng BOC as to ano ba ang mga requirements nila sa mga consignee. Ano ba ang difference ng isang broker, importer, tsaka ng consignee dito sa Philippine settings? Kailangan ba ng isang consignee na mag-register sa BOC? Kung sila lang naman ang tagatanggap, ano ang purpose na meron kang importer? Kung pati ikaw as a consignee is nagre-register sa loob ng BOC. Gaya nga na binigay ko ng example, halimbawa, ako, pinadala ko nung nagbakasyon ako sa Abu Dhabi, pinadala ko yung mga kargamento ko via Makati Express. And then, ako rin yung tatanggap dito sa Pilipinas. Diba? So, bakit hindi ako nag-register sa BOC bilang ako yung consignee? Ako yung tatanggap ng kargamento eh. Ako ang nagpalakad ng mga kargamento ko through Makati Express, which is my exporter and importer dito sa Pilipinas. Sila rin po nag-deliver sa akin. Diba? So, I don't know. Or maybe yung nagtumanggap ng yung consignee, tapos dineliver sa akin. Diba? So, ayun nga guys. I'm not really sure kung alam ni Raffy Tulfo kung yung sinasabi niya. Oh, there are things lang na merong missing dun sa link. Pero ang pinaka, rito is, bakit hindi nakalagay sa BOC website
yung kanilang requirements sa BOC. Requirements ng mga consignee sa BOC. Kasi ang pinapalabas dito ni Rafi Tulfo, if we're going to focus about the consignee, puro siya consignee. He didn't even talk about the importer. Sino ba talaga, at the end of the day, diba? Para kasi ang dating sa, eto guys to my understanding, ang dating din sa akin, ang isang consignee is mismo ang importer, lalo na yung mga high-value products. Diba? Kasi sila yung sila ang nagpo-proseso ng mga legal, tawag dito, yung legal stuff ng mga kargamento. Kaya nga sila ang may pinakahinihinga ng mga requirements. Diba? At hindi ito biro-biro na requirements, guys. Imagine nyo, ilang beses mong kailangan patunayan na ikaw yung tao na nag-a-apply as the importer. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Kanina nga guys, nasa live ako ni Attorney Libayan. Tawa-tawa talaga ako. Shoutout po, of course, kay Egay, kay Kaayo, kay Kamatis Kamatis Analysis Unit. Na-miss ko yung live ni Teacher Mark, pero magti-team na lang tayo. Deep play. Again guys, I'll see you tomorrow. Please don't forget, mag-pray before kayo matulog. I'll see you in the next video. Bye guys.